parang effective for the role? Actually, nung nakita ko siya, nung nakilala ko siya, na problema ako kasi mabait siyang tao eh. So sabi ko, paano kita gagawing monster? Paano yun? Kasi she's so concerned, about everyone. So, yun yung problema ko sa kanya. Paano yun? Kasi, siyempre, di ba, ang pagiging masama, masungit, kailangan, yun eh. Innate. Innate. So, kinuha ko na lang sa sarili ko. Kinuha ko na. Bale, yung talaga sometimes, kailangan ko siyang iritahin sa set mismo. So, hindi naman, pag artist ka naman, kapag lalo na pag ganun kay Ate B, sa mga malaki at maliliit na bagay, pag hindi ka naging, kapag hindi sumakto dun sa gusto mo mangyari sa araw na yun, maiirita siya. So, parang sabi ko, okay, ito ko pala pwedeng kunin. Kasi, first day namin, nairita siya sa amin eh. Okay. You mentioned kasi na parang innate kasi sa kanya na mabait siya, may good-natured siya. So, apart from being a seasoned actress, na magaling naman talaga siya. So, what are your recent parang discoveries from Ate B? Oo. Sila kasi yung tingin ko sa kanila nung college pa ako bilang artista, hanggang ngayon, pinapatotohanan nila yung ideals ko kung gaano sila artistically prepared na pumunta doon at paano sila umarte na kahit na anong sabihin natin, kahit na hindi siya diva, okay? She's not that. Pero no matter how difficult these actors and actresses are, pero pag umarte sila at napakagaling, burado na lahat yun. So si Ate V, hindi naman siya diva, hindi naman siya impacta sa totoong buhay, katulad ng role niya. Tapos ganun pa siya umarte pag nag-deliver ng eksena. So yun, I think, yung paghanga ko until now, napatunayan pa rin niya. At saka yung tingin ko sa mga artista na kinukumpara ko yung mga artista ngayon, the way they handle their craft, na kay Ate V yun. Parang ang hirap Pantayan? hanapin sa mga artista ngayon. How they do it. Parang ganun. Thank you. Oh, Later na lang. Oh, may later pa. Hindi na tinodo to. Marami pa. Oh, sige, next time sure magtatanong na susunod. Ito, Sir Wilbur. Ayan. Hindi na ako magmamic, Joyce. Kasi, Ay? Aray, parang Live streaming tayo. kainan lang. Oo. Tapos ganun. Kailangan mo May mic talaga. live Sir. streaming talaga. Then, like, for Joy. Joyce, hi. Kanina no, we were trying to medyo pinag-aaralan din namin kasi kanina through the trailer yung character ni Ate B. Oo. No? Refresher trailer ito kasi hindi siya talaga ganyan eh. Sa dami ng pelikula niya na napanood ko in particular. Pinag-usapan namin kasi kanina, hindi naman debatingly, na meron ka bang pineg na mga kilalang mga characters dito? We were talking about Guarding Tess or Miranda Priestley of The Devil Wears Prada. Like that, Miriam Defensor Santiago. Yung top 3 namin. Parang, siguro kay Miriam, mahirap kasing mag-peg kapag, pag-base ko galing dun sa mga artista, like yung mga foreign na pelikula. Although, parang the way yung character niya is parang The Devil Wears Prada, yung niya, okay lang, ganun lang yung story, basically yung pinaka premise. Pero yung peg ng character ni Ate B talaga is from people na na-meet ko, na nakilala ko, na hinangaan ko, na ganyan yung reaction mo. Mga totoong tao, pinagsama-sama, hindi siya isang tao lang. Hindi siya isang tao lang. At saka,
yung pagkasungit ni Ate V, nung ginawa namin siya ng backstory, paano siya dumating dyan. So, binuo namin with Ate V herself. Na sobra siya nagtrabaho, yes. Mga ilang meetings din po yun. So, nagkaroon kami ng backstory and then set of questions based on her character. Tapos kung ano yung gusto niyang patunayan dito sa pelikulang to, mga ganun, para yun lang yung lumabas. So, we build the character talaga. Kung na ayaw siya ng in-laws niya, so doon nag-start yung kailangan niyang patunayan, yung sarili niya. Gusto niya, yun. So, binuo niya based on those, character analysis, character preparation na ginawa namin with her. Thank you. Next question ay magbumula naman. Ay, sir, go sir. Enjoy. Oh, enjoy. Huwag na enjoy. Okay. Paano masaya, di ba? Yeah. Restaurant. Yes, po. Yeah, I'd like to ask what made you decide to make this movie? What lessons will the youth of today will learn from this type of movie? Ate V kasi siya eh. So, nung sinabi sa akin na Ate V, di ko pa alam yung kwento kung ano man yun. So, sabi ko, oo naman. Bakit ka naman iiwas at mag-iinarte para sa isa? Pangarap ko siya. Pangarap ko siyang makatrabaho. Kasi pag iniisip ko, sino pa bang mga gusto kong makatrabaho? Siyempre, nandun siya sa mga shortlist na gusto kong makatrabaho. So yun, pagkasabi pa lang na Vilma Santos siya, umuha na kagad ako. And then, nung nalaman ko yung kwento, mas lalo kong na-interest doon. Nung binigay sa akin yung script, it was script na nung binigay sa akin eh. So, pumunta ako sa Mega Mall. Pumunta ako sa isang favorite ko na kung saan ako nagbabasa ng script. Tapos, binuksan ko yung envelope. Tapos, tuntua ako. Pinicturean ko pa yung sarili ko. Yun. Pinicturean ko pa siya. Tapos, nung nabasa ko, yun. Unti-unti na. From then on, and that was siguro around March, last year, March, April, parang ganun. Ganun siya katagal at ganun niya kinain yung buong taon ko. Until now. Second question. Do you like with the casting of Angel Oxy together with Ate B? How would you consider it as considering other actors and actresses? Hindi ko pa siya nakakatrabaho si Angel. Pareho sila ni Ate B. Konting-konti lang yung scenes at saka bata pa si Angel nung time na yun. Ang gusto ko, hindi lang si Angel, hindi lang si Ate B, tsaka si Sia, yung hindi sila perfect para na maggagawa ng pelikula. Angel, Sian, tapos pero nung nabasa mo yung script, nagkaroon ako ng challenge na, I will make it work for the three of them. Parang gano'n. Na nakita ko. And then, until now, magmula nung nalaman ni Sian at saka ni what we did with Ate B, building the characters and doing the scenes and analyzing at saka magdi-debate ng mga eksena. Until now na ginagawa pa rin namin habang nag-shoot, habang hindi pa nag-shoot, habang nagra-rush. So, yung proseso siguro napakasarap at saka hindi ko akalain na mangyayari sa akin to. Na parang ngayon dapat pag rom-com, iba na yung Pero itong proseso na nangyari dito sa pelikulang to, na hindi siya rom-com, na ganito yung tema niya, napakasarap. Thank you, Direk. Wow.